Panalo ulit ang Clippers versus Dallas dahil si Kawhi Leonard ay naglaro ulit sa isang back-to-back game kahit andun pa si Anthony Davis na merong 27 points at 9 rebounds. Samantalang si Kawhi another less than 30 minutes na merong 29 points, 3 out of 5 sa 3-point area. Si Harden naman 29 points at 14 assists. Si Zubac sumisibak pa rin, 25 points at 10 rebounds. Kahit back-to-back na talo ang Dallas, 3 games away pa rin naman sila sa number 11. Inaabot pa rin ng mahigit 30 points yung lamang ng Clippers. Hanep din si Kawhi dahil base sa kanya, ang goal naman talaga ni Kawhi ay maging healthy hindi sa playoffs kundi sa off-season na hindi siya mag-aalala sa rehab, process at training camp. Iniba rin kasi ng Clippers yung approach nila. Since March 1, meron ng average si Kawhi na 25.7 rebounds, 3 assists, 2 steals, 53 and 42%. Balik sa prime status si Kawhi sa ganong stats. Ayaw ko ring usugin si Kawhi saka si Gerardo. Pero may mga teams na nag-aalala kay Kawhi na magiging healthy siya sa playoffs dahil sa status ng game niya ngayon. Serious problem di umano si Kawhi sa postseason kapag healthy siya parang 2019. Based pa sa stats ni Kawhi, based din sa 34 games, na iba yung approach niya ngayong season. Noong mga nakaraan kasi halos equal numbers sa attempts si Kawhi sa perimeter, mid-range at loob ng paint. Pero ngayong season, halos ganong numbers pa rin pero mas mataas na ang 3-point shooting rate at mid-range shot. Meron agad siyang 2 out of 5 per game sa beyond the arc. Mostly pa na mga tira ngayon ni Kawhi na nasa mid-range ay mga jump shot na rin. Halos mas mataas pa yung rate ni Kawhi na makadunk kumpara sa layup. Sa bagay, baka napanood si Westbrook. Dahil sa panalo ng Clippers, Minnesota at Memphis, lalo tuloy gumulo yung West. Yung East tapos na, pwestuhan na lang kung sino magtatapat sa first round at sa play-ins. Mula number 3 hanggang number 8 ng West, 1.5 games away lang yung naghihiwalay sa mga teams na yon. Based yun sa panalo, hindi pa kasama dun yung talo. Merong nasa average na 4 na games ang natitira sa mga teams na nag-aagawan pa sa West. Tulad ng last episode, dito pa rin hawak ng OKC yung balanse ng playoff sa West. Nakadepende sa kanila kung sino ang palulusutin, lalo na yung Lakers. Kapag nanalo kasi ang LA ng 2 kontra OKC sa next game nila, 2.5 hanggang 3.5 games away agad nun ang Lakers. Ang delikado doon, Denver Nuggets. Dahil based doon sa ranking, pwedeng bumagsak ang Nuggets sa number 8 ng standing in theory kapag nagkaroon ng tabla sa standing. 4 games remaining ang Denver, 1.5 games away na lang yung mga team sa kanila. Ang number 8 na Memphis ay tabla sa series sa ngayon versus Nuggets. May isa pa silang game. Kung sino mananalo doon, magkakaroon ng advantage sa tiebreaker. Kapag nanalo yung Memphis, lalong may ipit ang Denver Nuggets sa mga tiebreaker. Lamang ang Minnesota sa series kontra Nuggets, magka-division din yung dalawa na lamang pa ang Minnesota, lamang din ang Minnesota sa conference record versus Denver. Pahamak talaga yung super layup ni Westbrook Kapag nalaglag sa top 6 yung Nuggets, yun lang talaga ang pwedeng balikan 3 sunod na games ba naman nangyari? Ang ganda na ng mga tira ni Westbrook sa 3-point area, dun pa sa layup nagka-problema. Yung magiging key points ng playoffs or ng pwestuhan sa playoffs ay yun talagang game ng Minnesota at nitong Denver Nuggets kung saan natapos yun sa last seconds mismo ng game dahil sa isang error. Ang binanat agad kay Russell Westbrook nun, sinira niya yung historic game ni Nikola Jokic na makapagtala siya ng 60-point triple-double. Pero may susunod pa kasi dun. Kapag nangyari na ang Nuggets bumagsak talaga ng outside top 6 at dumaan ng play-ins, ang ibabalik pa nung kay Westbrook, sinira niya yung historic season ni Nikola Jokic dahil possible siya ang unang sentro na merong triple-double average. Lalong babanatan si Westbrook ng mga analysts, mga fans at yung mga critics. Ang Clippers naman may disadvantage kontra sa Denver dahil nasa Nuggets ang tiebreaker sa ngayon. Ang 4 na sunod na kalaban ng Denver ay Pacers na pasok na rin naman dito sa playoffs at may chance pa naman silang umabot ng number 3 kahit papaano sa East. Tapos Memphis, Sacramento at yung Rockets na posible bago dumating yung matchup nila. Number 2 position na ang Rockets kahit anong mangyari. Pwede nilang ipahinga yung mga key players nila sa last game versus Denver sa season.
Doon papasok ang Golden State. Kailangan nila ma-secure yung next 3 games nila. Hindi kasi afford para sa Warriors na kung kailan pa yung nasa last game, doon pa magkakaalaman dahil pwede silang pumatak ng number 8. Next game nila Rockets, tapos Suns, San Antonio, Portland at Clippers. Yung versus Clippers, yun ang matchup nightmare dahil sa standing kasi nga nakaabang doon ang Denver versus Rockets. Sa technicality pa, ang may pinakamadaling schedule sa mga teams na yan ay Minnesota dahil after ng Bucks at Memphis, meron silang Brooklyn at Jazz na pupwesto naman sa mas magandang ranking para sa draft lottery pagdating ng May or June.